OOTD! 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 Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Yung utak mo maliit, pagganahin mo, ha? Silang maghatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Hey! Magandang oras sa inyong lahat. Oo, araw ng Palaspas. It's Palm Sunday para sa mga Katoliko. Kaya, oh my God, Katoliko ako eh. Kaya, this is a very important day para sa akin. Alam mo naman, siyempre, bata pa ako, 22, ang hirap. 22 centuries ago. Nandito po kayo sa pinakabagong tambayan dito sa YouTube channel, ang OOTD. Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. With my nanay na 22 years ago, ay batang-bata pa daw siya, pero ngayon mukha pa rin siyang bata, Nanay Jobert Socaldito. Hey God, thank you talaga, anak. Direct Chops mo ng sala, alam mo, napakalaking sa akin, pang-boost ng aking immune system. Mamaya may papakita ko sa inyong product na talaga mabuboost ang immune system ninyo. Nay, magbabagong bihis lang tayo ngayon, bagong magsamana. Saan ta, no? Dahil... kailan maging mabait ako. Dapat. Oo. Mabait ka naman talaga eh. Oo, nagninilay tayo dapat, nagsisimula na. At ito yung panahon na dapat mapagbigay tayo. Ay, oo. Kaya give ko kayo. Pero ngayon, I am really excited na dahil finally, after all the lives and everything that we've been doing for OOTD, ngayon, pagbabagong bihis lang muna tayo dahil may guest tayong napakahalagang tao na masasabi. Oo naman. Ako, I'm very, very happy that she agreed to guest in our show kasi napaka-busy ng batang ito. Mahal ko to. Sobrang mahal na mahal ko itong batang ito. I don't know why. I'm sure God knows why. Diba? Pero, alam mo, it's very, very, it's so much fun kasi, alam mo, bihira ko siya makita, pero every time na makita ko siya, it reminds me of the so many things, the beautiful things that anyone could have, could be, di ba? Isang magandang bata, a beauty queen, an actress, di ba? A hands-on mom, a beautiful wife. Naidadagdagan ko lang kung paano mo siya pinakilala sa akin. When the first time I saw her in person, sabi mo sa akin, we were watching her sa Entablado doon sa concert ni Miss Malubari. Yes. Sabi mo sa akin, alam mo, napakabait ng taong yan. Alam mo bakit na? Sabi mo, bakit sabi ko? Sabi mo, hindi pa niya talaga ka-close ng ganoong ka-close si Malubari. Pero willing siya at handa siyang tumulong at nagpaparamdam siya kung gaano katibay ang puso niya para magbigay ng buong puso. Yes, and she walks her talk. Mga kaibigan, I'm sure you're also excited like me. Ang ating guest nga, Nay. Walang iba kundi ang anak ko. Mahal na mahal nating lahat. Miss Patricia Javier. Hello, Derek. Hello, Nanay Jobert. At sa lahat po ng mga listeners at viewers ng OOTD. And I'm so blessed to be here. And happy Palm Sunday. Yan. Yun. At una, bago namin simulan ito, gusto ko lang pasalamatan si Miss Patricia Javier dahil siya nag-makeup sa akin. Let's talk about that. Let's talk about that. Your humble beginnings. You were once a makeup artist, you told me. Yes. Tell us nga about that. Nung nag-start kasi ako sa showbiz, nag-aral ako ng makeup and hair cutting kay Ricky Reyes. Kay Mother Ricky. Yes, so noong una napapanood ko na siya sa TV, di ba may show siya noon, tapos mini-makeupan niya. Sabi niya, this is how you do makeup for 1 week. Sabi ko, di ba? Kasi yung makeup talaga niya, di ba? Pag siya nag-makeup, flawless. Pag siya, oo. Parang no makeup. Parang gano'n, no? Kaya ganun siya kagaling. Mini-makeup mo kita, binibiro ko daw. Pang 1 week mo ito, Tama-tama ka ako. Mga 3 days ako mag-work. Hindi na ako magtatanggal. So, hindi ako maliligo. Ganon. Tapos nun, Tito Jobert, bago ako naging talagang serious na maging actress, nagtayo ako ng beauty parlor. Really? Actually, hindi nila alam to. Nagtayo po kami ng nanay ko. And then, ang na-remember ko doon sa beauty parlor na yun, sa Cubao yan, bago lang akong natututong
manicure pedicure. So ngayon, merong isang lalaking gusto magpa-manicure, pedicure, tsaka gupit. So inuna ko muna, sige, gupit muna. Sige, ginugupitan ko siya, okay. diba? Paggupit ko, naano ko yung tenga, dumugo. Oo. Sabi ko, natakot ako. Sabi ko, nanginginig na ako. Sabi ko, naku, baka magalit to Sabi niya. Tapos nung lalaki naman, nakapinsan, nakasmile lang the whole time. And then, pinupunasan ako, dugo-dugo na siya. Sabi ko, sir, sorry po Hindi, okay lang yan. You know, sometimes talaga, ganyan talaga, di ba? Oo, okay lang po ba kayo? Oo, okay lang. Tapos after ko na magawa, ginawa ko na yung paa niya. Ginawa ko na, pedicure mo na. Tumugo na naman. Ang lalaking duguan. Oo, bago lang po kasi ako noon. Kaka-graduate ko lang noon. So ngayon, pero to make the story short, napakabait naman nung aming customer kasi pinamerienda pa niya ako. You know why? Maganda kasi. Ano siya kasi maganda ka. Kung ako nag-pedicure sa kanya, baka sinaksak na niya ako. Tapos napag-alaman ko, pulis pala. Hala! Kaya sabi ko, naku, nakapakaswerte ko naman po sa inyo. Sabi ko sa kanya, huwag niyo po ako ikulong Pero it took like a while para magsarado or sinarado ba siya or you just decided to just like nung naging mas, mas marami na akong ginagawang work, like nagmo-modeling, tapos hanggang sa naging That's Entertainment na ako noon. As Genesis Canlapan. Yes, opo. Tama. So, kasabayan ko si Aramina, si Isko Moreno. Yan, Lahat sila naging successful, no? Yung batch nila. Yung Kasi batch nyo. si Rufa. Rufa May Quinto. Saka si Maricar de Mesa. Yan ang kabatch Sila DJ Durano. Yes, Oo, yes. kasi sila ni Rufa May dati Oo. Kung nalala ko yung Love Affair. You were Genesis during that time because that's her real name. Genesis mo talaga. Canlapan. Tapos after that, alin na nauna? Nung sumali ka sa beauty pageant or pag-artista? Nauna yung pagsali-sali sa beauty pageant, pero mga barangay-barangay muna. Sumasali ako dun sa mga barangay ganito or ganyan, di ba? Talagang pupunta kami ni nanay para sumali. Pero kaya ako sumasali nun kasi parang makauwi ng premyo. Di ba? Yung parang naging naging hanap buhay. Hanap buhay. Maraming ganyan. Even sa mga bikini contest recently, di ba? Ginagawa na kinakarir nila yan Kasi iba nga dyan, nag-uusap-usap, sali silang lahat. Tapos whatever prizes that they make, ay hati-hatian nila. Trabaho ang touring nila. Bakit? Mahirap bang buhay that time, Pat? Yes, I came from humble beginning po talaga. So sa Antipolo po ako lumaki noon. And yung kinalakihan ko is gubat, bundok po talaga. We don't have electricity dati. As in it's not normal life. Pero nung bata ako, hindi ko na nakita yung comparison. Kasi parang pag nandun ka sa sitwasyon na yun, masaya ka, yun, naglalaro ka sa puno, di ba? Yun ang buhay sa iyo Oo. Para sa iyo So yung childhood ko, masasabi ko na hindi siya mahirap, masaya siya. Pero pag kinumpare mo siya sa Manila and then sa bundok, doon mo makikita yung difference. Pero tsaka mo na lang naman na-realize yun when you went to Manila. Pero nung nandun ka, it was your own life, that was the real life for you. Paano ka na-discover during the time na nagpapa-pageant ka sa probinsya and all? Si Ate Lani Mercado kasi, meron silang property before sa Antipolo. Yung parents niya, nakabili doon ng isang land na ginawa nilang parang mini resort. And then yung father ko po yung caretaker. I see. Okay. So ngayon, growing up, nakikita ko lagi si Ate Lani doon, nagpapasyal siya sa parents niya. Tapos ako naman lagi akong, alam mo yung starstruck lang ako palagi sa kanya. Sabi ko, ganda-ganda naman niya. Sana someday, ganun din. May mga ganun din naman ako. Tapos hanggang nung naging teenager na ako, si Ate Lani, sabi ko sa kanya, Ate, paano po ba pumasok sa TV? Ganun talaga yung pagkasabi ko. Sabi, hindi mag-audition ko sa That's Entertainment, kay Kuya Germs. Doon nag-start. Alam mo, siya talaga nagbigay ng way sa akin. Nagsulat siya for Kuya Germs. Dali mo to kay Kuya Germs. Nirecommend ka. Nirecommend ako. Tapos, nag-audition naman ako. Pinakanta nila ako doon.
So, masasabi ko na malaking utang na loob ko kay Miss Lani Mercado. Dahil siya mo talaga yung, kung bakit na iba yung ng buhay ko. Siyang susi, no? Yes. Siyang susi. Ito yung OOTians, no? Ang pagtulong talaga minsan libre lang. At sa pagtumulong ka, may magbabagong buhay na hindi mo alam. Kay Miss Lani Mercado, ibang klase, no? And yes, that was the start of it all. Tapos look at where Patricia Javier is now. Diba? She became a very, hindi lang siya naging instant popular actress, no? She worked hard. Ano bang naging una mong project after That's Entertainment? After that, sumali muna ako sa Binibining Pilipinas. Yes, that's what I remember. So, but before dapat ako sasali sa Binibining, nag-ano rin ako for Star Magic kay Mr. M. Kay Mr. M. Ang kasabayan ko dapat doon is si Miss Judy. Judy Santos? No, Judy Santos. Jody Santos. Jody. Jody. Sila. Kaso nga lang, biglang may isang opportunity na pumasok na hindi, magbinibini ka. So yun, so nagbinibini ako, tapos sabi ni Mr. M sa akin, pag nagbinibini ka, baka maaano ka na dun sa batch nyo. So mawawala ka doon. Sabi niya gano'n. Kailangan ko daw mamili. Ito sa dilemma. So yung time na yun kasi parang ang iniisip ko nun, I need yung makaahon kagad ako eh. Diba? Yung mabilisan. Mabilisan eh. So ngayon, nung sabi ko, Mr. M, magbibili na po ako kasi I would like to take my chance. Ano naging place mo sa Binibini that time? Honestly, wala po akong naging place. Pero doon ko nakilala yung manager ko. Sa backstage, si Jessica Rodriguez. Si Jessica! Yes, they're in the States. Bali nanonood sila, kasama niya si Joan Quintas. Nung di tinawag na yung pangalan ko, hindi tinawag pala. Tapos, nasa backstage siya kami, nakaganon lang ako. Maya, may dalawang paa na nakaano sa harap mo. Sabi niya, bakit malungkot ka? Sabi ko, hindi kasi syempre this is my dream. Sabi niya, naku, huwag kang malungkot kasi nandito na kami. Ayun! Ganon, sabi niya ganon. If you're really serious na maging artista, sabi niya, dadaling ka namin sa Viva, kay Boss V. Tapos sabi ko, ay, ganun po ba? Nung... Buti di ka niligaw ni Boss Vic. Hindi naman po, kasi parang feeling ko ang dami-dami. Yung time na yun, ang dami niyang pwedeng magpilihan. Sa bagay. Hindi ako nakasama. Napakabait po ni Boss Vic sa akin. Kaibigan natin. Parang talagang... binigyan niya talaga ako ng opportunity at that time. So, yung time na binigay sa akin na opportunity, naging ano yun, di ba, mas at that time yung film na sexy films, yung nauso trend. Yun ang trend. Trend talaga, sabi ko, nung una ayoko pang gawin, pero nung binigay sa akin na director, Lori Reyes, Peque Galliaga. Mabibigat ha? Opo, Edu Manzano, and then... Edu? Sunshine Cruz. Yung co-actors mo. Co-actors ko na sa first movie na launching ko, sila kasama Which ko. is? Kabit ni Mrs. Montero. I see, yun nasasabi mo. Yung nag-usapan natin kanina na naalala mong pelikula ni Kabit ni Mrs. Montero na parang baguhan ka pa lang doon, pero nakipagsabayan ka. Yes. Through the help of, syempre, the late Peque Galliaga. Maganda palang entrance mo sa movies. Yes. So, yun sila talaga yung nag-ano sa akin na, okay, this is like a little sexy, pero iba to. Iba tong gagawin mo na to. Tapos yun, doon na nag-start lahat. Tapos after nun, naging kinuha nila ulit ako for Unfaithful Wife. Yes, yung mga sikat na film yan, ha? Yes, Ian Bernacion. Yes. So kami naman yun, parang after naman, nag-segue naman through comedy, kasama natin sila Andrew E. At marami na. Eddie Garcia. But what happened na to That's Entertainment, iniwan mo na yun? Kasi syempre parang, nung time na yun, iba na yung level mo na parang adult. Yung mga... So, pang tinibapper ang That's Entertainment. Pero kung masasabi ko na napakalaki ng utang na loob ko po sa That's Entertainment. Dahil doon ako nahubog as singer, actress. Talagang, kasi nakita niyo naman, di ba, every week meron kaming mga
ano doon, Mga talagang works, tinitrain parang, kami, yes, mga workshop and all. At saka on the spot sila, may ano sila, contest pa yun eh. Oo. Ng grupo-grupo. Kasi on the spot, bibigyan ka na, ito sasabihin mo. Ay, oh my God. Yes, but if I may, no, naranasan mo ba yung, di ba, mga sexy stars ng mga sexy actors? Minsan may mga stigma sa labas na halimbawa may mga akala nila di pag-aari ka nila, nababasos ka o magbibigay sila bigla ng mga kung ano-ano mga offers. Indecent proposals. Yeah. Did you experience that? Yeah, siguro there was a time na meron din namang ganun. Especially before, parang pag-imbitahan ka papunta sa probinsya or yung mga ibang mga ano natin doon, ito totoo naman talaga ito, di ba? It happens. Oh, it happens na gusto kang i-dinner ni Mayor. Totoo yan, totoo. Bibigyan ka ng island. Island. In a way, parang flattering in a way. Flattering. Diba? Pero, nasa sa'yo naman yun kung kakagat ka. How did you handle that? Through the help of my mom. Ang nanay ko kasi, iba kasi pag yung may guidance ka ng parents mo, ng nanay mo, nandun siya parate. Minsan nakikipag-date ako, sumusama pa si nanay. Sabi ko, nanay, sama ka talaga. O, pakilala mo ako yung matanda mong pinsan. Kasi syempre, para maprotektahan kita, at the same time, alam ko kung anong intention niya sa'yo. Sabi ko, okay, sige po. So, yun, siguro most of my decision making is laging si nanay, inano ko siya, sinasama ko siya, nay, okay ba to? Pero, nung panahon mo, Pat, sino ang malialigid sa'yo ng mga artista that time? Mga male artists natin na gustong, liligawan, gusto makaisa, hindi, wag na yung makaisa, gusto maligawan. May naging boyfriend ka bang artista? Kasi nung pumasok ako noon na nagpa-sexy ako, ang boyfriend ko na noon, si Mark Nelson. Oh yes, si Mark Nelson. Oo, nag-host yan, si Mark Nelson. The Foreigner. Amazing. Reza. Keep on Dancing. Yeah. Ang gwapo-gwapo ni Mark Nelson. My gosh. So kasi we've been together for 4.5 years. Matagal pala. Oo nga. Nung nag-start ako ng modeling, doon kami nagkakilala sa modeling. Tapos yun. Ba't kayo naghiwalay? Because of career move. Career move, yeah. Parang, at the time, si Mark Nelson sabi niya sa akin, I'm also a struggling artist here, ganyan. I want you to experience mga better life. Yung mga ganong... Ang hirap din nun, lalo pa you're so much in love with each other, tapos you mutually agree na... Pero yun ang pagmamahal minsan na to let go. Sacrifice. Noong una, parang hindi ko maintindihan kasi sabi ko, syempre ako sobrang in love ako. Parang... Masakit. Grabe naman. Yung pala kasi, nagkaroon pala sila ng usapan ng nanay ko. Nag-usap pala sila about yung having family. Tinanong pala siya ni nanay. Sabi niya, may plano ka ba sa anak? Kasal ba kayo? May anak, magkakaanak. Kasi para bang mag-boyfriend na ba kayo all forever? Kasi 4.5 years na, di ba? Yung time naman, si Mark naman kasi sobrang honest naman na tao talaga. Sinabi niya sa nanay ko na, sorry po, hindi po ako handa for that. Oo. Ang nanay ko naman, tinake niya na parang, wait, tumatanda na para itong saan? anak ko. Diba? Hindi pwede yung ganun. Kaya pala si Mark, alam ko na deep inside, sobrang love niya ako. Dahil parang imbis na kontrahin niya yung nanay ko, siya pa yung nag-adjust for us. Kasi sabi ko na siguro kung kami pa ni Mark, siguro yung kung ano man ako meron ngayon, baka iba. May iba talaga, definitely. Iba talaga. So, how si Doc Rob came in, so, syempre, fast forward tayo. Kasi wala mo ako nababalita na other men sa buhay ni Patricia. Kumbaga, how did you... Pero meron din yun sa paano-ano. Pa-left, pa-right, diba? Pero, how did you meet Doc Rob? Si Doc Rob, mga kaibigan, si Rob Walcher, siya yung chiropractor na sikat sa Pilipinas. At siya ang butihing asawa ni Miss Patricia Vier. So, how did you meet Doc Rob?
Nung nagkaroon ako ng chance magpunta sa US po, bali, in-invite po tayo ng Filipino community sa San Diego na mag-perform. And then we have common friends. Yung ba yung may mga mabuhay, mga masayaw-sayaw na grupo-grupo? Parang Kasama ka ba doon? Parang Filipiniana something? Bayanihan? Oo. Oh. So ngayon, meron kami common friends, pinakilala kami pareho. Tapos nung time naman na yon, parang syempre, di ba yun nga, nagbalik kami ni Mark Nelson. So, yung merong mga ibang hindi sobrang seryoso, yung parang come what may, hindi gano'n. Siya yung parang doon ko siya na-meet, na parang I think talaga in relationship, it's always right timing. Right timing. At you don't know kung kailan dumarating yun. At kung saan. At kung saan. So, the first time na na-meet ko siya, kasi nung pag nakakipag-date ako, pag uwi ko, naalala ko pa rin si Mark. Di ba may ganun? Ang hirap hindi ka pa nun. nakamove on. Nung nakadate ko siya, nung time na pag uwi ko sa hotel, parang hindi ko naalala si Mark. Oh. Oo. Sabi ko, May sign. Oo. Parang iba to. Tapos following day, niyaya niya akong mag-coffee sa La Jolla. Tapos sinama niya ako doon sa kanyang clinic. La Jolla, malapit sa San Diego? Yes, yun yung parang pinaka-heart of San Diego. La Grabe Jolla. mga bahay doon. My God, mga So, mansyon. Nayayaman ng mga tao doon. So yung clinic ni Doc Rob is in that area. So ngayon, niyaya niya ako doon, naglakad kami sa beach, tapos, bago kami naglakad sa beach, dinala mo niya ako sa clinic niya, pinakita niya sa akin kung ano yung trabaho niya. Tapos, in-adjust niya ako. Tapos after niya ako in-adjust, I feel so good. Sabi ko, Lord, ito na ba? Yung mayroon kang naramdaman na parang na-relieve ka, parang ang sarap. Gano'n. Tapos, niyaya ako sa beach, lakad-lakad kami. Tapos mamaya naka-holding hands na siya sa akin. So mamaya naka-hug na siya sa akin. Wow. Second day to Napag-meet niya. Kasi Pero ikaw, nung night. pumapayag ka, hindi mo alam You bakit ka left pumapayag. him. So, It happened? oo, hindi. Ang nangyari nun, syempre yung holding hands okay lang. Tapos yung parang naglalakad na ako. Tapos maya-maya, parang gaganyan, hahagin na ako. Gusto niya ako ikikiss, di ba? At first, syempre parang, parang gusto ko na ayoko. Tapos sabi ko na lang gano'n. Nung malapit na, sabi ko, wait. You know what? I like this, but I'm a Filipina. This is my second time I met you. And it's hard for me to kiss you romantically. Yeah, that's how, Filipino. Maria Clara. Medyo pag ano pa. Yes. Oh, really? Sabi niya. Yes, sabi ko. But it doesn't mean I don't like you. Sabi ko sa kanya. Mabuti siniguro mo. Sabi ko lang, it's not a right time. Tapos noon, sabi niya sa akin because of that, kasi parang naano siya na, lahat kasi nakikilala niyang babae. Easy sa kanila yun yan, pag may gano'n, halika na daw niya, gano'n na, tapos may nangyayari na. Tapos sa amin parang bago to yun. Tapos doon na-challenge siya. Tapos bumalik ako sa Pilipinas, nagtatawagan na kami. Tapos pinapapunta niya ako doon. And then after 9 months, naging kami na. Tapos after 2.5 years, nag-engage na kami. Tapos nang namili siya, sabi niya, ano gusto mo? Ikaw pupunta dito, ako pupunta dyan. Yun yung medyo mahirap na part para sa lalaki, yes. diba? Ako naman sa part ko rin, mahirap kasi I'm the breadwinner of my family. So parang iniisip ko, syempre ang mga foreigner, hindi naman sila ganun na hindi niya pwedeng pakasalan yung buong yung extended family. Yun naman ang nangyayari. Yun yung fear lagi ng mga foreigners. Kasi ang mga Pinoy, ang mga Pinays especially, kapag nag-asawa, kailan pag pinakasalan mo siya, pinakasalan mo ng buong angkan. Buong barangay. Buong barangay. Tsaka syempre, iba sabi nga nila, kumbaga sa mga Hapon, di ba? Mga Hapon, sagot sa kahirapan. Parang ganyan, kumbaga mapapagawa ka ng bubong, kailangan yung foreigner ng gastos, di ba? So, yung mga nagkaroon siya ng ganyang notion, wala naman. So, hindi, yun sa kanya muna, parang siguro sobrang in love pa siya, hindi niya iisip yun. Diba? Pero ako naman, naiisip ko yun. Tapos sabi ko sa kanya, wait lang, let me just, sabi ko, magsisave lang ako ng konti pa para may maiiwan ako sa family ko.
Kaya yung lahat ng kinikita ko nilalagay ko dun sa bahay namin sa Antipolo. Yun ang kita mo yung sa villa, Oo. yung resort. Yun po ay talagang katas yun ng aking dugo at pawis Sa career Shopee. mo. So, instead na bili ko yun ng bag na mamahalin. Doon ko lagi nilalagay. Alam mo, ganda doon nun, sa Antipolo. So, yun palang iniwan mo para sa family, kay nanay, sa mga... Ilan ba kayo magkapatid, anak? Kay nanay were 4. Tapos sa tatay ko naman may another 5. So 9. 9 lahat. Kasama ka na doon? Kasama na. Miss Pat, sorry Go, na. baby. For ilang minuto pa lang tayo nag-uusap, ilang beses niyang sinabi ang nanay niya. Parang siyempre na tayo dalawa, mga nanay tayo. Mga nanay kasi kami. Parang nararamdaman ko na malaki talagang parte ng nanay mo. Kamusta kayo ngayon na nag-asawa ka na at kumusta siya ngayon? Kami yung relationship kasi namin ng nanay ko, sobrang deep na 28 years old na ako, magkatabi pa kami sa kama. Natutulog pa kayo together. Kasi yung parents ko naghiwalay sila nung teenager ako. So ngayon nangyari. Lagi kami magkasama ng nanay ko. Kami yung nag-build ng dreams namin, kung ano nangyari sa amin. Tapos ngayon, si nanay, nung nag-asawa ako, nung manganganak na ako, pinakuha siya ng asawa ko, pinapunta ng US. Oh. So, nagpunta siya ng US, tapos naging dual citizen siya doon. Si mami. Tapos ngayon, nung bumalik na kami dito, bumalik na rin siya dito sa amin. So in short, lagi ko pa rin kasama ang nanay ko. Kasama pa rin siya. I'm very talagang grateful na nandyan siya lagi para i-guide ako. Although, alam mo, syempre minsan hindi naman laging happy parati. Yes. Syempre, minsan iniisip mo, matanda na ako na. Bakit? Ano mo yun, di ba? Pero pag at the end of the day, parang maiisip mo na ang nanay natin or magulang natin, kaya tayo sinasabihan kasi para sa ikakaganda ng buhay natin. Hindi dahil ayaw ka nilang maging maayos ang buhay mo. Gusto nilang maging maayos ang buhay mo. Yan talagang manifestation yung mga kaibigan that if you love your parents, most especially your moms, no? Alam mo, hindi ka maliligaw. Yeah. Hindi ka maliligaw, no? Napapansin ko yan. Kasi tayo, di ba? In our darkest moments, in our deepest trouble sa buhay natin, wala mo tayo pwedeng pagsabihan kung mga magulang natin. But dahil sila lang nakakaintindi sa atin. Naniwala tayo na we trusted na talaga ang chiropractor can really be something else na paano makatulong sa atin. Can you tell us more about it? Yeah. Paano ba siya nakilala? Paano ngayon ang empire, sabi ni nanay? So, unang-una syempre sa lahat, sa akin din, parang pinag-aralan ko rin yung business side of it, na sa amin, parang sabi ko sa asawa ko, gagawin natin tong dalawa kasi naniniwala ako sa iyo. Unang-una, naniniwala ako sa produkto natin. And kasi na-experience ko, you know, when you adjust my neck, before kasi I have vertigo. Kasi kakapuyat, ano pala yan, yeah. So ngayon, nung i-align niya yung likod ko, tapos di ba pag malaki yung dibdib mo, parati kang nakaslouch na ganyan. So ang daming mga nagbago sa akin, sa katawan ko, dahil sa chiropractic. Kaya nga sabi ko, God gave me my husband. He's a gift for me. Na talagang hindi lang yung katawan ko na align niya, pati yung buhay ko. Holistic. Diba? In a holistic way. Oo. So ngayon, why not share this to our kababayan? Diba? At kinagat. And finally, And they now have 6 branches. Yes. Saan yung mga branches? Ang nakita ko yung sa Morato. Yan yung first natin, yan clinic po natin. Tomas Morato, and then sa Makati, sa Arnaiz, and then meron tayo sa Alabang, yan po sa malapit sa Landmark. And then meron din po tayo sa Bacoor, Cavite, kila Congressman Lani Mercado. And then syempre meron tayo sa Angeles City, Pampanga. Yan. So kasi What's the other one? 5 pa lang. Yung sa Angeles, dalawa. branches Isang doon. Infinity area, tapos isang Friendship area. Paano to? Si Doc Rob lang o may mga trained doctors na kayong kasama? So what we do, we import. Nag-i-import kami ng mga doctors. Must be very expensive. Oh yes, they're dollars po. Kaya nga sabi na, ba't ang mahal naman ng chiro?
Kasi po, ini-import pa natin yung mga doctors natin. Diba? Kasi we Good wanna results. make sure na yung produkto natin o yung service po natin is world class. Tama, hindi nako-compromise yung kwan. At saka na mag 1 plus 1 ka na, if you do the math, kapag na-hospital ka, makulang ba yung manabayad mo sa chiropractor? But, oo nga, tama Diba? ka. Pero, ito yung notion that going to chiropractor clinic like yours, no, is very expensive. Is it true? May kamahalan. Pag inisip nyo na ganun about your wellness, syempre, hindi naman lahat ng tao pwede nilang gawin yung chiropractic. Yes. At hindi lang naman lahat ng tao pwedeng magpa-chiro. Pero pag inisip nyo yung prevention, sabi nga, prevention is better than cure. Kung na-prevent mo na yung sakit mo bago ka magkasakit, di ba? Pag ikaw kasi yung may sakit ka na, pupunta ka tsaka magpapacheck up, na stage 4 cancer ka na, yung parang wala Ako ka parang ng... may kilala ako. Di ba? Hindi, joke lang. So, yung mga ganon, di ba? Parang yun, parang mas sobrang mahal, di ba? Mas mapapamahal Mapapamahal ka. Hindi yung katulad ngayon. Ngayon pala nag-invest ka sa sarili mo. Tapos, you live happier kasi when your body is aligned, ito nga yung sa Yung layman's kabuuan term ko niya, sinasabi, everything flows in the right direction na you always feel happy, you always have this energy na sabi nga namin, tagline namin, your health is your wealth. Yeah. Diba? Yeah. Kahit minsan, diba, Tito, ang dami mong pera, pero ang sakit naman ng leeg mo, Yes. balikat mo. Yes. Wala. Look at Chris Aquino na, yaman-yaman niya, pero may sakit siya. For all you know, kung malay mo kung na-chiropractor Yes. before, Oo. malay mo baka hindi umabot sa... Alam mo, I will never forget Patricia. Ito, yung gratitude ko kay Patricia at kay Doc Rob. A few years ago, during the pandemic time, yung pamangking ko, si Nene, no? But she's gone now. She's obese. Obese kasi yung pamangking ko. Sobrang taba. Tapos na-paralyzed. She was working as ito sa call center sa gabi. Na-paralyzed. Nasa wheelchair lang yon. So, sabi ko, baka it has something to do with it. Kasi hindi niya magalaw yung mga neck niya. Ganun. Alam mo, kinalampag ko sila mag-asawa. They went there to see my niece. No? Yes. Pero si Doc, how professional he is. Sabi niya, I cannot touch her because kailangan sa kanya sa hospital. You bring her to the hospital. They are sila mas makakagamot sa kanya. Hindi siya nagmamarunong na ay gaganyan baka no. He didn't play God, no. Kaya sabi ko hindi ko makalimutan 'yon. But of course, no, siguro talagang hindi kinaya ng bata, talagang bumigay, nagkaroon ng cardiac arrest, and she's gone. I love you, Nene. So, yun, hindi ko makalimutan yun. Pumunta si Pat. Umaga yun sila Doc Rob. Kung gaano sa busy, they found time. Kasi alam ko, it could have helped pero hindi kakaya sabi ni Doc. Honest. Iba yun. Honest. Yeah. Diba? Yan ang maganda kasi sa inyo because halimbawa mang client ako, halimbawa may pera ako, hindi sila after the money. Yung Yes. sigurado silang Maniniguro sila makakatulong that they niya. could help. Yes, Opo. yes. Yun ang mahalaga. Miss Pat, what's this immune boost? Ito, oo. Ayan. So, itong Doc Rob Immune Boost, ito is a food supplement na talagang masasabi ko na pag ito tinake nyo po, parang you feel like your body is shield. Your body is really protected ka. Kasi lahat nandito na, may vitamin C, may collagen, may vitamin E, lahat ng kailangan ng nutrients po ng katawan nyo. Iniinom nandito. yan. Yes, iniinom to. Bali, ano Kasi siya? baka mabili pahit. Ano siya? It's a lemon flavored, kaya magugustuhan niyo po talaga to. Pati mga bata, from 8 up, pwede to sa bata. Pwede. And then, This is a juice or? yes, you will Yes. put that in your kape, water. pwede. Okay. Pwede sa O si kape. Dayan Castillejo sa kape niya Yes, nilalagay. yes, yes. So with this one, ano siya, kung di ka naman maano sa, anong tawag dito? Ito, buksan na natin para makita nila. Yan. Yan. So yan, ganyan siya. Yan. Sa shade. Sa isang araw, maglagay ka lang nito sa water na pwedeng cold, pwedeng hot. One lang. One lang, oo. Once a Ito day. na, pag nilagay mo to doon, you feel like you're so... I'm excited. Oo, you feel so strong na mararamdaman mo sa sarili mo na parang may energy ka. Yung tipong parang yung
Parang si Darna na kumain ng bato. Parang medyo may ganun. Lumalakas siya Kasi ako, bigla, I cannot live without this Talaga. araw-araw. It's safe. It's very safe. At ito po ay sa Japan pa po natin ito pinapagawa. Eto mga kaibigan, so where is this being sold? Saan ito nabibili? Sa online, meron na po tayo. Sa At sa online. Heyday, yung Heyday po, it's another mga talagang yung grocery na yun, puro mga healthy ang binibenta doon ng mga Heyday. vitamins. And then soon, nasa Mercury Drugs na rin po tayo. And Yun. also in Watson. Yeah. So for now, they can buy this through online. Online and also doon sa mga clinics po namin. And siya nga pala, meron tayo ngayong 10% off nito Wow. sa mga Is clinics. this costly? Mahal ba to? Yes, for this one is 1.5 only. And then, pero 30 pieces 30, na po 30 siya na pieces. ganito. Opo. So, parang isipin niyo po na, di ba, tayo nga gustong-gusto natin magkape, magkano po yung kape, di ba? Oo. Hindi ba natin alam kung sobrang healthy yung Yes. ininom natin? Ito, parang pumapatak lang ng mga 45 pesos isa. 1 month naman yan eh. And 1 Kasi month. 30 days mong iinumin eh. So ito, nangyari lahat to, nangyari lahat. Oo. Nung nagpunta po kami ng Japan, naghanap talaga si Doc Rob ng supplier na talagang lahat ng gusto niyang ilagay na supplement, nandoon. At saka alaga, at saka mapagkakatiwalaan Oo, niya. yun yung inano niya talaga. Kaya I'm so proud with this Immune Boost na ang dami nitong natutulungan, ang daming nagkakagusto nito talaga. Miss Pat, no, sa maraming bagay nang nangyari sa buhay mo, ngayon ay matuturing ka ng isang negosyante, kasama ng partner mo na minamahal mo. Tapos may dalawa ka pang anak, may makapagmahal ka pang ina. Ano pang pinagdadasal ni Miss Patricia Javier? Siguro po yung how you will continue, yung longevity. Diba? Kasi alam niyo po, madali po yung maglagay ka po ng business o magtayo ka ng isang bagay, pero ang mahirap yung how to maintain everything in a relationship, diba? Magka-boyfriend ka, magka-asawa ka, pero paano mo yan, syempre may hard times, hindi parating happy times. So, parang kailangan natin pag-aralan kung paano natin mami-maintain. Kahit yung mga kagandahan natin dito, di ba? Wish ko lang. Maganda ka na Paano ako. natin, di ba? Thank you. Di ba, Miss Malubari? Oo, di ba? Kagaya ng sister ko, laging maganda lang. Si Malubari. So, siguro, yun yung number one na, na pinagdadasal ko na, Lord, bigyan niyo po ako ng mahaba pang buhay para I can share yung blessing at pag binigay niyo sa akin yung blessing, i-share ko yun sa mga taong minamahal ko at mga community natin. And that's what you're doing now. Kasi Yes. maliban mo, isa kang philanthropist. Actually, alam ko yan. Alam natin lahat yan. Marami tayong narinig. Kasi, tulad yan, yung ginagawa mo sa kaibigan natin si Miss Malubari. Oh, love na love ko yan. Alam naman namin, kasi nasubaybayan ko mga karera ninyo, you've never been best of friends before. Alam mo yon, kaya sabi nga ni Malu, ang hirap makahanap ng kaibigan because during your time, nasa height mo, siyempre andyan lahat. Pero pag wala ka na, when you're so down, hindi mo na alam kung saan ka tatakbo. But here is a Patricia Javier who came to her rescue. Alam mo yon, yung hindi naman, so tataka nga siya, wala naman akong nagawang maganda, hindi ko na magiging best friend si Patricia, pero why is she doing this to me? Alam mo yon, kung bakit ganun kakabait sa kanya, why are you doing this to her? For me, namimit natin kasi ang mga tao, mga friends natin, dahil merong reason, may big reason. And siguro, ako po yung parang one of the reason na na-meet ko siya dahil God parang use me as a channel to meet her, to share the blessing to her. And sabi ko nga sa kanya na parang hindi naman kailangan na sobrang tagal niyong magkakilala para tumulong ka sa tao. Dapat nga every day of our life, parang wala tayong gawin kundi yung how to love other people, to bless other people, to give back to the community. Kasi when we die, wala naman tayong madadala lahat eh. Alam mo, ipapaalala ko lang, during the pandemic time, hindi na makakalimutan, marami kami ha. All of a sudden, si Patricia tatawag, Nay, saan ka? Sa bahay na ako na, ano address mo? Alam mo, pupunta siya kasama kanyang assistant, may dala silang groceries, bibigyan ka pa ng pera.
para alam mo yun, para to get by, during the pandemic, iniikot niya yan. Sabi ko, ba't ganun ka ba si Patricia? Ayokong mawala ang makatulad niya. My God, no? Siyempre, ito yung mga tao na mas dapat tumatagal sa mundo. Ako na hindi ko siya kilala personal, na nakikita ko lang siya ng malayuan. Nung sinabi mo sa akin yung kwento niya with her friendship with Miss Malubari, at sinabi mo sa akin na pupunta siya dito, mag-guest siya, I wanted to ask one question. Ito yung Miss Patricia. Sa mga taong kagaya mo, na madalas na nakakatulong, madalas na nakakalimutan ng sarili. Halimbawa, may mga pagkakataong nangangailangan at mangangailangan ka pa rin bilang isang tao. Yes. At bigla, lahat ng mga tao, mga natulungan mo, wala sila. How do you cope with that? Pag ikaw naman may problema. Siguro po, as for me kasi, sabi nga, wag natin sabihin na wala tayong lahat ng bagay. Kasi sa akin, if you have God in your heart, you have everything in life. So, I'm very thankful with my parents na they plant a seed in my heart, a good seed na there is God. Kailangan lang natin manalig. Na magkaroon tayo ng faith talaga. And kung dumating yung time na, kasi ang buhay ng tao parang gulong, sa ibabaw, dumating yung time na yon na doon, dahil nga yung parents ko na ilagay nila yung good seed na sa heart ko, hindi ka maliligaw. Kasi alam mo na this is only struggle. Hindi bibigay ni God to na hindi mo kakayanin. At hindi ka matatakot. At hindi ka matatakot. Kasi, sabi nga, to live is with Christ and to die is gain. Wow. Diba? Diba? Kung habang buhay pa po tayo, yung we're being so nice, na parang live by the image of God. And then, pag namatay tayo, there's heaven. Sa lahat ng mga naniniwalang there's heaven. Sabi nga na, paano kung wala? Di okay lang, paano kung meron? Diba? Di at least, alam mo, there's always, itong life here, dito sa world, this is temporary, di ba? So, after this, there's another life. And, dun sa another life na yun, masarap din na makita-kita tayo, magkakasama-sama tayo, di ba? Sigurado yan. Yeah, di ba? Kaya alam mo yun, huwag kayong malulungkot kung merong, syempre, mahirap pag may mga pumapanaw nating mga kaibigan. Masakit talaga yan. And there's so many of them. Oo, di ba? Ang dami pong lalo na sa industriya natin, di ba? Nakakasad, di ba? Pero yun na lang yung lagi lang nating isipin, there's another life after death, di ba? Yun yung susunod natin. Siguro dapat doon talaga tayo mag-prepare, di ba? Yung insurance natin na. That's why we have to be good. Yes, di ba? Para pagdating para ma-assure tayo na meron tayong pwesto doon. May other life. Para lang natin na if you may wanna say anything to your mom, to your parents, or to your mom in particular, sabi mo kasi may in-inculcate na seed sa'yo na napakaganda. You wanna say anything? Siyempre sa parents ko, especially sa nanay ko, na talagang ever since na yung guidance niya sa akin lagi nandiyan. For me, my parents is my hero. And siyempre, without them, kung ano man po ako ngayon, dahil po yun sa mga magulang ko. Kaya nga ngayon, isa na rin po akong magulang, isa na rin po akong nanay, na kung ano man po yung ginawa pong pagpapalaki sa akin ng parents ko, yun din yung gusto kong gawin para sa mga anak ko. Kaya maraming salamat sa parents ko, sa nanay ko, na yung suporta mo sa akin na parang never ending talaga. Na, yun nga, Tita Jo, ito yung parang nakakaiyak na, alam ko, there's always end, di ba? Na, I always pray to God na marami pa tayong memories na pagsasamaan na dalawa na maibigay ko sa'yo yung, kasi nanay ko rin lumaking mahirap. So ngayon, yung mga hindi mo naranasan ng bata ka na pagmamahal, na kalinga, na mga materials, andito na ako para ipagkaloob sa iyo yun, para
maramdaman mo na mahal kita. Sweet mo na. I love that. Which, kung pagsunod-sunod mo according to importance, who are you first? I'm a mother. Mother. Yeah. Mother na ako. Parang for now, yung my priority is how I'm gonna raise my kids in a good way na hindi para yumaman sila. Gusto ko yung ang maging ano nila sa buhay, yung paano sila maging masaya parate. Then? And then, syempre, wife. Syempre, napaka-importante na meron kang katuwang sa buhay mo. Diba? Ang hirap nung wala kang nakakasama na tao na para magawa yung mga gusto mong dreams sa buhay. And then, sumunod syempre yung a daughter na hindi, kahit nag-asawa ka na, nagkaanak ka na, yung pagiging daughter, hindi yun pwedeng mawala. Na lagi mo pa rin maisip yung parents mo at mga siblings mo. And then an An actress. Your profession. An actress. Where you owe all of this, no? Doon nagsimula naman lahat, di ba? Yes, opo. Lahat naman ito Trabaho lang naman yun. oo. Lahat ng mga ginawa ko, there's why. Yung, kaya natin ginagawa to, kaya tayo naghihirap, there's why. Yung why ko before, it's because of, I wanna give a good life for my family. And then, yung why ko na ngayon is my own family and my community. You know, I wanna share, sabi ko nga, God, give me more blessing or give me more health, good health, so I can be a blessing for others. What is your greatest fear Greatest sa fear. buhay? Anong kinatatakutan mo? Parang hirap nun ah. Siguro, pag pinag-uusapan yung when it comes to my kids, ay, wag na lang, naiiyak na ako eh. It's okay. It's okay. Kasi po ano po parang naging produkto rin ako ng broken family. So, pero although ngayon naman yung tatay ko naman, okay naman na po kami. Pero yung siguro yung ayoko lang maranasan ng mga anak ko yung feeling na nasira yung pamilya namin. So, sabi nga nila, ang pag-aasawa daw, ang marriage, is really a commitment. Pag nag-asawa ka, hindi yung tao yung pinakasalan mo. Ang pinakasalan mo yung buong pamilya. Yung anak nyo. Siguro na nga lang yung, syempre, iba-iba naman yung sitwasyon. Pwera na lang kung sinasaktan ka nung kasama mo, syempre, alis ka. Pero kung yung struggle nyo lang sa buhay nyo is more on financially, or yung mga bagay lang na kaya nyo naman ayusin mag-asawa, you stay with the marriage. For the kids, kasi ang laking bagay. Pag yung lumaki yung anak mo na buo, yung pamilya niya, pagdating ng panahon, parang mas solid sila. Don't worry. After all, you married a good man. Yeah, and ang lalim ng pinanghuhugutan mo, Miss Pat. Parang kasi nga sa karanasan mo. Pinapawisan ako doon. Ay, naku na. Tito Jobert, ikaw talaga. Sabi ko sa'yo, Kasi niyo akong diba, paiyakin lahat naman tayo, we have our own fears. We have to face them. Yeah. We have to confront them. Habang Yeah. hindi pa nangyayari, di ba? At saka, yun ang fear ni Pat, nakikita natin sa kwento lang natin, di ba? At sa pagkakilala natin kay Doc Rob, at saka yung kanilang marriage, they're protected by that sanctity. Ang ganda ng kanilang relasyon. Hindi naman natin makita na mangyayari yun. Di ba? Yeah, you wanna say anything to Doc Rob? Yeah. Grabe, alam mo, kahit dumudugo lagi ang ilong ko. Almost 19 years, magda 20 years na sa December, alam mo yon. Gusto ko yun, kahit dumudugo ng ilong mo. Oo, sabi nga nila, ang pagiging, may bahay,
you need to be submissive to your husband. Pero, in my case, sabi ko nga, I'm submissive, but I still wanna do what I like to do in life. You need to always have your own identity pa rin. Diba? And it's his birthday. Yes, birthday ni Doc Rob. Nako, 50 years old ka na. And happy birthday in advance, asawa ko. Golden boy. Diba? Marunong sa magtagalog. Oh, medyo magaling na rin, nagtatagalog na rin siya. And I pray to God na bigyan ka pa ni Lord ng mahaba pang buhay dahil alam ko na marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong purpose in life together with our family and yung ating vision for our community. Kaya nga sabi ko yung ating foundation, Doc Rob, Share the Blessing Foundation, isa to sa legacy natin na may iwan natin na para yung mga anak natin, mai-continue nila itong mga naumpisahan natin para sa ating community. Palm Sunday talaga to. Palm Sunday, no? Ibigay namin ng Mamu Bebo na sponsor namin, no? Ay. Oo. Para lalong... Ano to, body wash? Yes, body wash, bam wash, everything. No? Alam mo na alam mo, wash. sino mahilig maligo talaga? Si Malubari. Si Malu. Baka bigyan namin si Malu na ganito. Alam mo, favorite namin to. Just imagine mo, kay bago-bago ng show namin. 2 years silang nag-sign ng grabe contract. naman. Para to sponsor dito Ano sa yung ating pangalan, program. Mamu? Mamu Bebo. Mamu Bebo. Ang juice. And of course, Yeah. yung immune boosts. Yes. No, immune na boost aming- Doc Robs. Immune Ayan. boost na mabibili sa online sa Heyday. Heyday. Ayan. And At then saka sa sa clinic natin. clinic, Doc. Ito, At to. syempre, ito Yan. naman yung una naming Wow. dati talaga. Ganda nito. Support pillow. Alam niyo po, napakahalaga po na pag natutulog kayo, ay may maganda po kayong pillow dahil pag you have a good sleep, your body, that time is, yun yung time na nag-heal ang ating body. So si Doc Rob talagang, he create mga pillows para pang-support po natin, kahit po sa kotse, meron din Yes, kami, yes. lahat ng klaseng support na pillows. Ayan Yan. na, itong Bye. pillows. Doon sa clinic, Sa no? clinic and online, docrobstore.com. Ayan. And saka pala, Tita Robert, alam niyo po, every time you purchase our product or services, kayo po ay nakakatulong sa community natin. Dahil part po nito ay napupunta po sa Doc Rob, Share the Blessings Foundation, na talagang yun po yung nagkukontinue ng ating pong outreach program. Yes. So, hindi lang po sila gumagamit ng product or services, pero ano pa po, nagiging part sila ng ating foundation. Yun na, please, let's support Doc Rob's Foundation by buying all these products kasi part of that napupunta sa kanilang outreach programs which totoong ginagawa. Yes. Hindi yung ginujusa. Diba? Sila taga nakikita natin. Kaya worthwhile. Talagang makakapasok ng gano'n si nanay. May Eh. ganun Total, na no? Miss Patricia, maraming salamat sa oras na ibinigay mo. Thank you. Biyayaan ka pa ng mas marami ng Panginoon dahil marami kang binibiyaang tao. Just continue the good life and continue helping people. Just go, you'll never go wrong. Thank you, anak, so much. We love you. Yes, thank you for this opportunity, Direk Champ and Tita Jobert, and sa lahat ng mga staff nyo. Naku, napakaraming yung staff dito, ha. Hello. Thank you sa inyo. 74. Diba? Ayan, and then, syempre, sa lahat po ng mga followers nyo, mabuhay po kayong lahat, at let's just be strong and healthy because your health is your wealth. Yes. Your health is your galing, wealth, Miss Patricia. Of course na, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, itong magandang kwentuhan. Subscribe. Mag-subscribe na kayo, di ba? Subscribe kayo. Diyos ko, dito marami kayo matututunan. And if you wanted to say something, you can comment down below now because of the beautiful conversations we just had with Miss Patricia Javier. Yes. Sarap magpag-usap sa ganitong klase mga tao. Yung mga katuturan, alam mo yun? Yun. Ay, nako. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon, Talakayan at diskusyon. with my nanay na naipalabas niya yung kaunting pagluha ni Miss Patricia Javier. Nanay Jobert Sokal dito. Anak, Diyos ko, alam mo to, because she's comfortable, I'm comfortable with her. Of course, ang aking mahal na anak, Direk Chaps Manansalo, so intelligent. Yes. Alam mo yun? Di ba, no? I agree with that. Salamat. Alam mo, perfect combination kayo dalawa. Promise. Thank you, Kaya, na. more power to your
show. It's our At honor. For sure, marami pa tayong mga sponsors na darating dahil i-bless Yan. natin sila. Amen. Yes. Sa akin lang mga OOT dyan ang aking takeaway sa interview na to. Palagi nating sinasabi yung Efesos 6:1, honor your mother and your father. Narinig ko ng ilang beses kay Miss Patricia Javier yun. Tingnan nyo naman kung anong klaseng buhay meron siya. Kailanman ay hindi ka magkakamali kapag marunong kang magmahal at patuloy mong minamahal ang mga magulang na meron ka. We will learn from her. At patuloy lang tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Ako paalala ko, a few times ko na nasabi ito in our ending, no? Sa ending natin. It may not be Patricia for now. Pero, alam mo, we have to learn to appreciate the every little help that other people give us. Ngayon, sabi ko nga, but when the time comes that you feel that the person who's also struggling still helps you, it's no longer help. It's love. love. Diba? Ang sarap nun. I love it. Thank you. Bye-bye.